rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo. I hope na nakakain na kayo ng bonggang-bongga at nakapangtanghalian na. Ako hindi pa. Diyos ko Lord, nangangarag ako kasi nagpapa-exams. Anyway, so pag-usapan natin ngayon, ito nga si Mr. Nawat. My gosh, masyado nang kinarir ang Miss Universe dahil nandito nga sa Thailand ngayon. Syempre, ang owner at president ng Miss Universe na si Raul. At ayun nga, nag-meeting nga sila ng bonggang-bongga with Kun An. So talaga namang tuloy na ang laban ni Mr. Nawat dito sa Miss Universe at mukhang darating ang araw magiging kasosyo na rin siya dito. Mukhang ibebenta ni Kun An yung share niya kay Mr. Nawat in the future. Charot! So nakakaloka. So ano bang ine-expect natin sa darating na Miss Universe? Syempre madami. Nandiyan siguro yung i-expect natin na siguro bongga production, and then ayun, at saka magkakaroon sila ng opening show ng bongga kasi ayun yung pinag-meetingan nila yesterday kung paano nila pagagandahin at bibigyan ng magandang eksena pa ang Miss Universe, o di ba, ang bongga nun. Anyway, so abangan na lang natin yan at tignan natin kung ano ang mga pasabog nila. And then, ayun, so in the future ba, si Mr. Nawat ay isa sa magiging part ng organization? I think yes, oo, nararamdaman ko, papunta siya doon. At nararamdaman ko si Mr. Nawat ay gusto niya ang Miss Universe, obviously, di ba? Kasi parang mas tinututukan niya ngayon yung Miss Universe kaysa sa Miss Grand. Kasi yung Miss Grand, tutusin ha, ongoing yan. So, tingnan natin kung ano ang magiging diferensya ng Miss Grand at saka ng Miss Universe sa darating nilang show. Ang Miss Grand, nag-expect ako na mas kakabugin niya ang Miss Universe. Pero ang tanong, kakabugin nga ba ni Mr. Nawat ang Miss Universe? Or magpapa-impress siya ng todo-todo dito sa Miss Grand at sa Miss Universe organization? And then, mas kakabugin niya ba ang Miss Grand na siya ang magpo-product, di ba? Siya yung gagawa ng production. Ako kasi parang feeling ko si Mr. Nawat ay siguro babayaran sila dyan and then may deal sila and I think ibibigay niya yung best para sa Miss Universe. Pag ginawa yun ni Mr. Nawat, napaka-impressive para sa side ni Mr. Nawat. Kasi parang feeling ko, imaginein mo yung brand mo, kakabugin mo dahil sa Miss Universe, dati kinakalaban mo ang Miss Universe, di ba? Ang nakakatuwa lang dito sa kabilang banda, very honest kasi si Mr. Nawat sa mga ginagawa niya and kung ano yung nararamdaman niya. And I think masaya siya sa Miss Universe. Gusto niya siguro talaga yung Miss Universe kaya mag-e-effort siya dito. And siguro grateful siya dahil nabigay sa kanya yung pagiging franchise owner ng Miss Universe Thailand. And then siguro gusto niyang i-prove sa organization na ganun kabongga ganun siya ka-sincere sa pagtanggap niya sa Miss Universe Thailand. Kaya ganyan siya katutok. And then gusto niya rin makita yung galing niya. Kasi in fairness, di ba? Talagang magpapakitang gilas talaga si Mr. Nawat dito. At feeling ko naman talagang mas bobonggahan niya to. So nakakatuwa na yung mismong kinukumpit mo ay tutulungan mo para umangat ang budget nila. So tingnan natin kung magtutuloy-tuloy sila sa susunod na taon, sa susunod pang mga taon. And then tingnan natin kung si Mr. Nawat ay kakabugin niya ang production ng 2018 Miss Universe. So ako dyan ako excited kung ano yung ipapakita niya sa Miss Universe ngayon. Kasi
di ba, magmi-Miss Grand. So pumayag nga siyang iurong yung petsa ng Miss Grand para lang trabawin nila yung Miss Universe. Di ba, kung iisipin mo, taon-taon, October 25 yung Miss Universe, Miss Grand International. Eto lang, sa unang pagkakataon, inurong niya yung petsa para sa Miss Universe. So, ganun siya ka-sincere, ganun siya ka-dedicate. So, tignan natin. Sabing ganun ng iba, nako, in the future, mag-aaway-away din ang mga yan at magsasapawan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanila. But for now, ang nakikita ko ay unity, collaboration ng Miss Universe at saka ng Miss Grand. And then, unity na ang ipinapakita nila dito. And help each other talaga. Ayun yung mga nakikita ko. Nagtutulungan sila sa isa't isa at gusto nilang umunlad ng sabay-sabay. O di ba? Sana lahat ganito ang example. Pero ang tanong, okay kaya sa kanila ang Miss Cosmo? Okay kaya sa kanila ang Miss Global? Or gusto lang nilang patunayan na sila ang pinakamalakas sa pageant ngayong mga era na to, di ba? Kasi parang yung pagdikit ni Mr. Nawat dito sa Miss Universe, makakatulong to para mas makilala pa ang Miss Grand, mas umangat pa ang Miss Grand. Pero syempre, alam ko naman si Mr. Nawat ay, alam mo yun, hindi yan magpapakabog at hindi yan magpapalamon ng buhay. Alam ko na ilalaban niya ang Miss Grand at gusto niyang maging number 1, o, di ba? So yun, so nakakaloka. Pero sa kabilang banda, kung iisipin mo, masaya, di ba? Masaya yung nakikita natin na kahit minsan ay nagkaroon sila ng pagkakaisa. At ayun, tingnan natin. So bukas pupunta ako dun sa event nila at excited ako dahil syempre, alam mo na, makikita natin ang Miss Universe. Oh, yun. And tingnan natin kung ano ang mga ganap, kung ano ang mga magiging eksena doon. So basta ang alam ko, excited ako for the Miss Universe 2025 dahil ang Miss Grand ang ano neto. Yung mga nirereklamo siguro natin na kulang sila sa production, kulang sila sa opening show. So iyan na, mag-expect tayo ng bonggang-bongga na talagang magiging Grand Universe talaga ang Miss Universe ngayon. Dahil Miss Grand ang hahawak ng production nila. Pero ang tanong ko nga, ano naman ang ipapakita ng Miss Grand International, di ba? So, laging number 1 ngayon ang Miss Grand sa Global Beauties. So, ngayong taon kaya na to, mag-number 1 kaya ang Miss Universe na gawa ng Miss Grand. So, papayag ba si Mr. Nawat na number 2 lang ang Miss Grand at mag-number 1 ang Miss Universe this year? Di ba? So parang feeling ko papayag siya kasi brand niya na rin naman ang Miss Universe. So nakakaloka no, kung iisipin mo. Pero yung iba sinasabi nila na si Mr. Nawat naman parang ano, so nagpaka-obvious na sobrang atat na atat daw sa Miss Universe. Kung ako yung kay Mr. Nawat, ganyan din ba yung gagawin ko? Feeling ko hindi. Pahayaan ko sila. Charot. Anyway, si Mr. Nawat yon. So, ibig sabihin, dito pinatunayan lang ni Mr. Nawat na willing talaga siyang tumulong para sa ikakaganda ng mundo ng pageantry. At yun yung nakakatuwa sa part na to. Na parang he's willing to give himself para sa laban, di ba? Para sa ikabubuti ng pageant, di ba? Lalo na ang mahal nating Miss Universe. Sino ba ang may ayaw sa Miss Universe? Pero minsan iniisip ko, sabi niya kasi si Miss Universe daw ay matanda na. So, ang bago ngayon ay Miss Grand. So, ano kaya ang sasabihin niya ngayon? Di ba? Sabi nga ni Ivan, dati, ayaw mo ng Miss Universe, pero ngayon, ayun, sinasawsaw mo ang sarili mo sa Miss Universe. Ayun yung sabi ni Ivan. But ako, para sa akin, people change. Nagbabago ang ikot ng mundo. Diba? So yun, nakakaloka.
So, excited ba kayo para sa Miss Universe ngayong taon na to? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lalo kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling, always think positive, and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.